Hello, good day everyone, and welcome to the Maritime Aviator vlog or Maritime Aviator diary session 142, and you can just call me Operator 60. So for of course security purposes, I will be making my vlog journal entry here on in a Tagalog language, so for security reasons. Now with that out of the way, let's begin our vlog journal entry. So sa ngayon, first off, ang gusto ko lang sabihin is regarding sa gameplay ko na ginagawa ko, kasi meron akong video game, parang yung second channel ko, which is about gaming channel. Gusto ko lang sabihin na tapos ko na yung playthrough sessions ng Stellaris na plano ko kasi na magkaroon ako ng parang storyboard na yung nilalaro kong video game, gagawin ko siya ng story, and natapos ko na siya ngayon. So ang gagawin ko na lang ngayon is i-process yung mga videos na yon for uploading sa YouTube. Ang plano ko is that I will upload those videos. Yung playthrough sessions ko doon sa video game na yun will be once a week na playthrough sessions. Normal schedule ko publishing sa mga videos is always once a week. So it's about 43 playthrough session episodes yon. So it's good for at least 43 weeks. And may gagawin pa ako noon, although tapos na yung playthrough sessions, hindi ko pa tapos yung paggawa ng mga videos yun, kasi alam mo naman dito medyo limited ang access dito sa workplace ko. Hindi ako makakuha ng mga materials needed or files needed para make ako ng isang kwento or storyboard sa mga tinapos ko na playthrough sessions. Pero in the meantime, natapos ko na yung hardest part, yung playthrough session. So ang gagawin ko na lang siguro noon, pagdating ko siguro sa Pilipinas is mag-produce nung storyboard sessions based dun sa gameplay results. So naabot din ako ng halos 6 months. Pero matatapos ko na yun a lot sooner, kasi mas sooner than expected. Pero ang problema kasi medyo given sa sitwasyon ko dito sa barko, natagal lang kasi due to lack of time, and regarding sa sa work schedules ko dito kasi sa barko, medyo naging komplikado this half year, na pati yung mga videos na dapat kong i-produce sa mga vlog videos na dapat kong i-produce or videos na dapat kong i-produce regarding do sa gaming channel ko ay na-delayed. Kasi priority ko muna yung issue ko sa trabaho, and ano ba tawag dito, priority ko muna yung issue ko do sa yung issue ko dito sa trabaho bago ko nag-set ako ng focus dun sa video games. Pero ganyan pa man, kahit medyo problemado yung workplace ko on past few months, at least natapos ko na naman ngayon yung regarding do sa mga videos na yon. So I'm glad na natapos ko siya. And at the same time, it didn't take long, so probably baka mag-i-start na rin ako ng second playthrough sessions, pero ibang story naman yun, ibang build ng Empire. So medyo technical yon, kasi of course naiintindihan ko if you do sa mga watchers nito kung hindi nila naiintindihan, kasi of course it's a video game, and not all people na nakakapanood or YouTubers mahilig sa video games. But anyway, the gist of it is magkakaroon ako ng second playthrough sessions with a different Empire and different build. And of course gagawa pa ako ng storyboard noon, yung world building, yung parang mga writers type, world building, introduction, stuff like that. So anyway, tapos na yon. So gusto ko rin sabihin dito sa vlog journal sessions na to, na gusto kong ibalita na sa wakas bumaba na yung isa sa pinaka-ayoko or pinakasakit ng ulo ko dito sa barko. Of course, kung nanonood na kayo dati ng aking mga vlog journal sessions, alam niyo naman yung binabanggit ko, yung dalawang AB na sira ulo. Yung isa doon bumaba na, nagkaroon siya ng parang early vacation or early turnover or whatever you call it, I don't really care. Bumaba na siya last week, which is a big relief sa akin. So ang bumaba at nawala sa akin itong si AB Abusado. So which is
malaking ginhawa sa akin sa workplace environment ko na walang sabihin na nating walang balasubas, wala nang balasubas. Well, meron pang isang balasubas pero bawas na yung balasubas dito na tao sa barko. Of course, alam niyo naman dito na sa barkong ito, I've been, most ng vlog entries ko ay na dinidescribe ko na, yun nga, balasubas yung dalawa kong kasama. So, pretty much aware na kayo doon. Ang sa akin lang kasi, buti nga't mawalan ako ng sakit ng ulo kasi mahirap kasama yung tao na balasubas. Yung tipo na late na siya sa trabaho ng 15 to 30 minutes kada palit. Tuwing papalitan niya ako, lagi siyang late ng 15-30 minutes. And at the same time, bukod na sa late na okay lang sa akin ang late, pero yung darating ka na, late ka na, tapos parang galit ka pa, maangas ka pa, tapos dadagdagan mo pa na abaligtad, ako pa yung sisitahin mo, at pupunahin mo sa pupunahin niya sa ginagawang trabaho, parang, well, sabihin natin wala sa ayos at balasubas talaga yung mga ganong klaseng tao. Yung parang magpamangangaral pa siya at sasabihin niya na parang mali yung ginagawa ko. Parang, alam mo, yung simpleng kagaguhan ng mga ganong klaseng tao, talagang mababwisit ka talaga. Kasi, yun nga, sino ba namang hindi matutuwa doon? Late ka na na 15-30 minutes, maangas ka na, balasubas ka pa't sisitahin mo pa ako. Abay, kung titignan mo yung ganong klaseng angulo, may problema talaga sa akin yung mga ganong klaseng tao. But anyway, I'm glad na wala na siya kasi isa sa pinakaayoko sa tao yung taong nangangaral pero yung nangangaral ng mga bagay pero yung sarili niya hindi niya kayang pangaralan. At isa itong si AB abusado sa mga ganong klaseng tao. Yung tipong akala mo napakagaling bibigyan pa ako ng parang lectures lagi na ganito ganyan, gugulangan pa ako sa trabaho. Well, good luck na lang sa kanya. Sa ngayon, I'm glad na hindi ko na siya problema and wala akong plano na makita siya sa hinaharap. Sa totoo lang, it just so happens lang talaga na hindi ako pamilyar sa trabaho dito sa isang shuttle tanker. Pero kung sa crude oil tanker or sa VLCC, ganyan ang aastahin niya, magsisindakan kami at babaliin ko talaga yung sungay niya. Well, kasi kung nataon niya to VLCC o crude oil tanker, ewan ko sa kanya pero masasabi ko sa kanya hindi lahat ng tao aprobado sa kanyang pagiging maangas. Pero anyway, hindi ko na siya problema. Like I said, problema na siya ng ibang tao. And as far as I'm concerned, yung ugali niyang ganyan, si AB abusado, well, maraming makakaaway sa barko yan. Kita mo, pati nga yung kadete namin dito, ayaw sa kanya. Yung isang kasama kong AB, kahit sabihin natin may topak din yun, ayaw din sa kanya. So, alam mo naman ang kasabihan sa barko normal lang daw na may kaaway ka. Pero kung marami kang kaaway sa barko, 3 pataas, siya may problema, di ba? And sa akin, yung si AB abusado na yun, mabuti ka't bumaba na. And at least hindi ko na siya poproblemahin. Ang poproblemahin ko na lang is kung manatili ako dito na matagal kasi parang nangyari base sa schedule na pagbaba niya, kung tama ang rinig ko, is parang magbabakasyon lang siya ng 1 buwan and babalik siya dito ulit sa barkong ito, which is another 6 months ng sakit ng ulo kung mananatili ako. Pero fortunately, by the time na bumalik siya, wala na ako dito sa barkong ito at problema na siya ng susunod na OS. Hopefully sana yung susunod na OS medyo matapang at at least bigyan siya ng takutan na takutan na sitwasyon. Kaya ako yung mali ko kasi dito, mali din ako in some ways kasi masyado ako naging mabait dito sa na to. Masyadong naging mabait ako dito sa kontratang ito kasi mas finocus ko yung sarili ko na isolve yung bagay o problema na hindi naman talaga yung problema na pinirmahan ko ditong kontratang ito is pinirmahan ko kontrata is OS pero yung pinapatrabaho sa akin trabahong AB. It so happens hindi ako specialized na magtrabaho bilang AB. Specialist ako para magtrabaho bilang OS. And the worst part is, yung kontrata dito is parang OS lang ako sa papel. In reality, kung
titignan mo yung ginagawa ko, I'm sure you're very well aware of it kasi by this time na napinanood nyo itong vlog na to, nakita nyo na yung mga ibang vlog videos ko na ginagawa trabahong AB, hindi trabahong OS yun. Hindi sa hindi ko kayang gawin, pero ang sa akin lang kasi kung ano yung pinirmahang kontrata. Kasi by the end of the day, kung hindi ko mamagawa yun o may bulilyaso out of technical issues or whatsoever, syempre maghahablahan kami. Ang tatanungin dyan, ano yung pinirmahan ng empleyado na yan sa kontrata? Kahit sa munting ng anggulo, halimbawa na lang, o balik rin natin ang sitwasyon, ilagay natin sa isang sabihin na nating perspective ng ibang tao. Halimbawa, AB ka, pero ang pinabigay sa'yo na trabaho ay trabahong boso, palagay mo magugustuhan mo ba yun? Na ang sahod, binigay sa'yo yung ganong trabaho na hindi ka man din kino-compensate o binibigyan ng incentive. So syempre lahat na sinong AB na yun mayayamot. I think nangyari yun sa isang kasama ko sa huli kong kontrata. AB siya pero ang pinapagawang trabaho sa kanya ay trabahong busun. So syempre may right to complain siya kasi ang pinirmahan niyang kontrata at nakalagay sa kontrata niya is trabahong AB. Now on my case, OS ako, pinirmahan kong kontrata is OS, hindi trabahong AB. Ngayon kung gusto mong trabahuin ko yung trabahong ginawa ko ng trabahong AB, kailangan i-compensate nyo man lang ako o bigyan nyo man lang ako ng incentives kahit papano. At least kahit papano. Pero kung wala naman kayo binibigay na incentives or perks or any other compensation, anong ginagawa nyo lang is promises na ganito, ganyan, at hindi guarantees, may issue talaga sa akin yan, yung ganyan. But anyway, going back, yun na naging problema ko doon sa kontratang ito. Masyado akong naging mabait na hindi ko pinansin yung mga tao sa paligid ko na inaabuso na pala ako, binubuli na pala ako, binabalasubas na ako. Yung dalawang AB dito, nag-took advantage yun sa ganong sitwasyon kasi masyado akong focus doon sa problema na yun kasi aminado naman ako, hindi ako prepared sa ganong sitwasyon na yun. Itong dalawang kupal na AB na to, si AB Magulang at si AB Abusado, akala tingin sa akin mababa. Alam mo yun, yung mababang tingin. Biro mo nagkamali lang ako, parang itong dalawang kupal na AB na to nagse-celebrate pa. Ewan ko, pero ugali ng Pilipino yan na pag nagkamali ka patatawanan ka pa or hindi ka familiar sa trabaho tatawanan ka pa tapos feeling pa nila napakataas ang tingin nila sa sarili nila. Pero ewan ko, ganyan naman talaga mga utak ng mga ibang seaman talaga na Pilipino. Let's face it, prantahan at totohanan na to. Ganyang kababaw at ganyang ka-cheap yung mga ugali ng mga ibang kapwa nating seaman Pilipino sa barko. Ito sinasabi ko to kasi Pilipino din ako and isa din akong ratings. Nakakadismaya pero ugaling squatter yung mga ibang kasama natin sa barko. And hindi rin ako magtataka kung ugaling hindi ako magtataka kung bakit ang tingin sa mga seaman sa Pilipino ay mababa kasi sila din naman ang sumisira sa mga ganong pangalan na profesyon. Marangal na profesyon na seaman pero hindi nangangahulugan na marangal na profesyon mo ibig sabihin matino at maayos ang ugali mo. Katulad ng dalawang AB na to. I mean isa na lang ngayon kasi bumaba na yung isa. So yun, buti na lang wala na si AB Abusado and ang poproblemahin ko na lang ngayon is si AB Magulang pero hindi ko naman siya masyadong poproblemahin na ngayon kasi hindi ko naman limitado naman yung interactions ko na sa kanya so na-resolve ko na yung problema na yun. Mostly ang pinoproblema ko talaga at malakas mambuisit mambalasubas itong si AB Abusado. Anyway, I'm glad na wala na siya and as far as I'm concerned, I think mamumuhay na kayang-kaya ko na yung isa. Mamumuhay na siguro naman ako ng maayos na. Mahirap yung namumuhay na may balasubas na kasama sa barko. Ano pa ba masasabi ko regarding dito sa so bali ang next voyage nito, katatapos lang namin matapos yung kompleto ng voyage ng Mongstad, Norway. Ang susunod na voyage nitong barko na to is yung sa Goliath Oil Field sa Norway, Northern Norway, halos nasa Arctic Circle na yon. So hopefully patapos ng loading na yon, operations na yon, sa ngayon hindi pa alam kung ano yung discharge operations pero wag naman sana United Kingdom kasi
well, may problema sa disembarkation kasi kung yun ang magiging discharge port, may posibilidad na hindi kami kagad makababa. Kasi something sa rules about something about sa traveling rules ng United Kingdom na ang Schengen visa sa kanila is hindi applicable. Kung sa mga magdi-disembark na crew, kailangan nila na gumawa ng separate visa, hindi Schengen visa ang nila, which is kind of bummer kasi ewan ko, itong kumpanya na to is somewhat hindi ganun ka galante regarding sa crew, and kailangan nilang syempre i-consider yung cost ng cost ng crew o sa pag-disembark sa lugar na yon. Pero kung tama ako, pwede naman mag-disembark pero wala lang kapalit, walang joining. Disembarkation would be okay pero joining is not. And kung considering na ngayon na bababa kami, 3 na lang kami na scheduled, 3 persons ang scheduled para magkaroon ng for crew change, I'm not sure this ship could tolerate na 3 ang bababa na crew. Kailangan it has to be a convenient port. Kahit dito sa Skagen, Denmark ngayon, or sa somewhere anywhere in Europe na napart na ng European Union except United Kingdom is convenient. Or convenient port for crew change. Sorry, medyo kinakapos ako ng hininga. So, yun nga. So, ano yung to expect ko since yun na ang final since this is one more thing nga pala gusto ko sabihin na baka posibilidad na baka ito isa sa mga final na vlog journal entries ko dito sa barkong ito, and susunod na vlog journal entries ko ay probably nasa Pilipinas na. Kasi as you all know, I've been also saying this time and time again sa vlog journal to na I have to prepare na regarding sa eventual na pag-disembark ko dito sa barkong ito. So I have to parang sinabi ko sa sarili ko na yung time na i-spend ko regarding sa after Goliath operations or after loading operations ng Goliath, i-spend ko na yun na kailangan handa na yung gamit ko. So what does that mean? Ibig sabihin yan, lahat ng mga gamit ko dito na nakikita nyo dapat secured na yan, nakapack na yan lahat dito sa luggage ko, dito sa dalawa sa likod ko, and doon sa backpack ko as there, lahat ng electronic na gamit ko. So nakikita nyo naman nakahanda na rin yung yung backpack ko, and halos wala na akong abubot or electronics na nakalagay sa kama ko. So I'm expecting na by during and after Goliath operations, lahat na nito nakapacked up na sa luggage ko at tinitimbang ko na. So ang iiwan ko na lang noon after na dito sa kabina ko after Goliath operations, last voyage ko, is itong iPad ko, so I can manood ng animes kahit pa paano magkaroon ng konting entertainment. And itong alone, madali naman itong ilagay sa backpack ko kasi iPad lang naman to basta ko lang naman yung charger niya doon sa backpack ko, tapos. And of course, ihanda ko na rin yung clothes ko na pang airport kasi there's a possibility kasi na hindi katulad ang crew change kasi dito sa shuttle tanker hindi ganun ka-dramatic, hindi katulad sa sabihin na natin sa oil tanker or sa VLCC na talagang halos lahat pa ng crew isasalubong sa'yo at sila magbababa. Dito wala halos na ganun, and parang isang araw na lang wala na yung crew, bumaba na. Ganun ang sistema ng crew change dito. Hindi ganun ka-dramatic or hindi ganun ka-impactful ang pagbaba or pag-akyat ng crew or crew change dito sa barkong ito sa shuttle tanker. So yun, hopefully duly prepared na ako noon by that time, and i-spend ko na lang yung time ko, remaining time ko sa after Goliath operation sa pag-watch ng anime. I haven't watched anime, isa sa mga hobbies ko in a long time, and probably siguro mag-check na social media, manood ng YouTube. After all, I myself am a YouTube vlogger. And hopefully bago din after ng Goliath operations, hindi na rin ako magpuproduce ng vlog for the time being,
Kasi everything, parang sinabi ko sa sarili ko, everything is dapat handa na in case na mabilisan na pagbaba sa barko. So yun, ang sigurado is maglo-loading itong barko na to sa Goliath Oil Fields north of Norway, pero ang discharge port or discharge country is yet to be determined. Hopefully, like I said, ang discharge discharge country nito is somewhere around dito lang siguro sa Scandinavia area, and para madaling mag-crew change at hindi sa United Kingdom. So yun. Ano pa ba? Titingnan ko dito sa iPad ko. You know, sometimes kasi pag nagbablog ako, maraming umaano sa utak ko. Pero pagdating na sa actual vlogging like this, yung ginagawa ko, biglang nawawala. Parang nagkakaroon ng mental block. Well, I guess yun lang muna siguro. Yun lang din ang nasulat ko dito sa aking iPad But anyway, it's just to keep track, this is the vlog journal or diary session 142. So probably baka by journal 143 and up, nasa Pilipinas na ako. Sa Pilipinas na ako, I'll still keep updated, pero yun nga, medyo mababa ang vlog productions ko na. So probably pag nasa Pilipinas ako, I'll focus more on producing videos regarding sa aking second channel, sa aking gaming channel. After all, hindi naman kung magiging problema na itong itong seaman vlogging dyan, o seaman or airline pilot, seaman aviation pilot na vlog ko, kasi I've got enough video journals to publish here that will last for 2.5 years kung magpapublish pa ako ng weekly. Pero kung once every 2 weeks, baka umabot pa to ng 4 years. Pero ang maximum ko lang naman, just to be fair, is 3 years. So itong 11th seaman contract ko, masasabi natin overall na hindi maganda ang experience ko, kasi yun nga, bukod na sa medyo misleading yung contract na pinirmahan ko, nataon pa na may kasama pa akong 2 tao na balasuba sa barko. Hindi pa kasama dito yung 2 balasuba, yung mga iba pang mga kasama ko sa barko na wala din sa ayos. And quite frankly, yun nga, it's not a very, hindi naging maganda yung experience ko dito sa barkong ito. So before I end this journal, gusto ko lang sabihin din na buti pa yung kadete namin dito na Afghan, naiintindihan yung sitwasyon regarding sa barko, or at least meron siyang full grasp kung anong sitwasyon na nangyayari sa barko. So I would just like to tell na kahit anong hirap ng trabaho sa barko, if you're working with the right people, magiging magaang at mabilis ang araw. Pero kung if you're working sa mga tao na balasubas at wala kupal ng mga tao sa barko, kahit anong dali ng trabaho, magiging miserable at magiging living hell ang buhay sa barko kung ganun mga kasama natin. So it's not the work, so it's not about yung type ng work na ginagawa namin bilang seaman, or hindi rin ito sa sahod, kundi sa mga taong makakasama natin. Yun ang talaga nagpapahirap or nagpapagaang ng trabaho sa barko or sitwasyon sa barko. So yun. So I guess hindi ko na i-extend yung aking vlog journals, ang time ng aking vlog journals, and hopefully sana na ito na ang huli kong vlog journal session dito sa barkong ito. So again, before I end this vlog journal, this is Maritime Aviator Seaman Diaries Journal Vlog Session 142, and this is Operator 60. Have a great day everyone, and see you soon in the Philippines. Bye bye.